kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hindi katakataka kung hindi pareha ang pananaw at hindi magkasundo sa maraming bagay pagdating sa pamamaraan at polisiya ng gobyerno ang presidente at vice nito kung nagmula sila sa magkaibang partido, kagaya noong nakaraang administrasyon kung saan ay magkaiba ang pananaw ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte at vice nitong si Leni Robredo. Kaya ikaw, ma'am, I'm sorry to say, you are not really qualified to run for president. You do not know your role in this government. Hindi naman siya yung magdidesisyon kung qualified ako o hindi. Pero yung taong bayan yung magdidesisyon. Nalulungkot ako na yung response sa ating mga mungkahe ay pag-iinsulto. Pero sa akin, hindi ko naman yung kontrolado. Ang kontrolado ko lang yung gagawin ko. Nakakalungkot, pero tayo sige lang. Hindi tayo nagpapa-apekto doon. 2022, nang kapwa manalo ang presidente at vice-presidente na nagmula sa iisa lamang na partido, maraming natuwa dahil naniniwalang mga ito na magiging suwabe lang ang trabaho ng dalawa dahil sa iisa lang ang pamamaraan na naiisip nilang gawin sa ating bansa, kung paano nila ito mapaangat dahil isa lang ang partidong kanilang pinagmulan. The Speaker and the Vice President canoodling is always a very good sign. Pero habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay nagiging halata na ang malaking pagkakaiba ng kanilang estilo sa paghawak ng mga problema sa gobyerno. Isa na ang usaping West Philippine Sea sa malaking kaibahan ng kanilang pananaw dahil kung ang Pangulong Marcos Jr. ay tinutuligsa ang ginagawang pangbubuli ng China sa Pilipinas, si VP Sara naman ay tahimik lang sa sitwasyon na nangyayari. Ni isang beses ay wala itong sinabi patungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea kahit na ilang beses nang binanata ng tubig ng Chinese Coast Guard ang bawat kakarag-karag na barko ng Pilipinas na naghahatid ng supply sa mga sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Dahil sa paulit-ulit na pagtangka ng media na makuhanan ng sagot si VP Sara patungkol sa West Philippine Sea, ay tila napikon ng kapatid nitong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Rason para sabihin nitong hindi na trabaho ng kanyang kapatid na Vice Presidente at Secretary of Education na magbigay ng kanyang pahayag patungkol sa ginagawa ng China. Dapat raw ang tanong na yon ay para sa Presidente, Secretary of National Defense at Secretary of Foreign Affairs. Kaagad itong binakbakan ng Presidente ng Anak Bayan Party na si Rafaela David. Ayon sa kanya, hindi kailangan ni VP Sara para maging presidente, DND Secretary o Foreign Affairs Secretary para magpakita ng simpatya sa mga Pinoy na nabibiktima ng panghaharas ng mga incheck sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Rafaela David na kung nakaya ngang depensahan ni VP Sara ang wanted sa batas na si Pastor Apollo Sikibuloy, bakit hindi niya magawa ito sa mga Pilipino? Nang makorner ng media si VP Sara at muli nilang tinanong ito ng kanyang reaksyon sa patuloy na nangyayaring pang-aabuso ng mga incheck sa mga Pinoy sa West Philippine Sea, at dahil wala na itong kawala para hindi sagutin ang tanong ng media sa kanya, kung kaya't sinagot na niya ito ng no comment. Sapat na raw ang sinagot ng kanyang kapatid na si Pulong patungkol sa isyu kung bakit hindi siya obligadong magbigay ng kanyang reaksyon. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West. Sa tingin ko ay hindi na dapat pang pigain at pilitin ng media o sinuman si VP Sara para lamang magbigay ng kanyang reaksyon sa ginagawang pangbubuli ng China sa mga Pinoy na nangingisda, naghahatid ng supply o gumagawa ng pag-aaral sa kalikasan doon, dahil hindi pa ba nila nakikita o nararamdaman na kulang na lang ay magsuot ito ng national dress ng China para makumbinsi sila na pro-China ang paninindigan ni VP Sara. Hindi kailanman pwedeng alisin sa pangalan ni dating Pangulong Duterte ang mga magagandang bagay na kanyang nagawa para sa bansa at kapwa niya Pilipino. Maraming pwedeng may pagmamalaki na kung hindi dahil kay Rodrigo Duterte ay hindi naabot ang ilang mga bagay na yun, kagaya ng pagtigil ng tanimbala sa NAIA. Kayong nasa NAIA,
Pag may tanim pa dyan, lahat kayo alis. I do not care even if your chief of office or your CEO there knows or has nothing to do. Pagsingil sa bilyones na utang ng PAL, To solve the problem yourself, I will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? I do not mind. We sink. But I said we have to enforce the law. paglinis sa nooy nabubulok na lugar sa Boracay. Boracay Island, widely regarded as one of our country's treasures and admired worldwide for its natural beauty, has sadly become the representation of governance and government's negligence. Pagtahimik ng mga iskinita noong pinagsisita ang mga tambay sa kalsada, paglaban sa ilegal na bisyo at marami pang iba. Pero may mga bagay rin siyang pinili na para sa iba ay hindi tama, kagaya na lang ng pagpapakita ng labis na takot sa China, pagpuri ng sobra sa kanila at syempre pagpanig rin sa kanila. Ito ang ilan sa mga sinabi noon ni dating presidente na nagpapatunay na siya ay pabor sa China, na siyang taga-kamkam ng ilang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. There are already guided missiles in that island. And the fastest that they have installed there can reach Manila in 7 minutes. You want war? Si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. We do not want war with China. China is a good friend. Mayroon tayong utang na loob na marami, pati yung bakuna natin. So China, let it be known, is a good friend, and we do not want trouble with them, especially war. I cannot go there even to bring the Coast Guard to drive them away. China also claims the property and he is in possession. Yan ang problema. Ipadala ko yung Marines ko to drive away the Chinese fishermen. I guarantee you, not one of them will come home alive. We are freed from proving anything to the United States. We do not need the money. China said they will provide so many, and we will give you the money. So, bye-bye, America, and work on the protocols that will eventually move you out from the Philippines. Ganito pa rin ba ang gamit mong can opener? Maliban sa mahirap gamitin, mukhang delikado pa ito. Palitan na yan ng bago. Eto, ang mas maganda. Mura na. Safe pa. Ang dali lang nitong gamitin. Sa konting ikot lang, ay bukas na ang dilata. Mura lang yan, kaibigan. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Bago maibigay noon kay VP Sara ang posisyon bilang Secretary ng Education, ay una niyang hiniling sa Pangulo na hawakan ang posisyon bilang Secretary of National Defense. Pero hindi ito binigay sa kanya. Ang tanong, ang pagiging pro-China ba nito ang rason kung bakit hinindihan ito ng Pangulo? Paano kung nagkataong ibinigay yun sa kanya? Nadagdagan pa kaya ang mga EDCA sites ng mga Amerikano dito sa Pilipinas? Uutusan kaya ni VP Sara ang ating sandatahang lakas na wag nang gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng mga incheck sa rason na baka gyerahin na naman nila tayo? Katulad ng kanyang ama, si VP Sara ay may mga magaganda ring bagay o desisyon na nagawa kahit noon pa sa lugar nila sa Davao noong siya ay isa palang mayor. Pero ibang usapin na ito pagdating sa pagiging pro-China nito, dahil kung ang iba ay may tiwala sa China,
Sa personal ko namang opinyon ay mahirap silang mapagkatiwalaan. Mas gugustuhin ko pang itaya ang tiwala ko sa Amerika kesa magtiwala sa komunistang China. Ayon sa survey ng Pulse Asia, 8 sa bawat 10 mga Pinoy ang gustong resolbahin ang problema sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang hirap paniwalaan na mariresolba natin ang problema sa West Philippine Sea kapag tayo ay hindi napapalag sa China. Katulad ng ginawa noon ng dating Pangulo, mananatiling agresibo at patuloy na mangangamkam ng mga teritoryo ang China hanggat gusto nila. Lalo pat alam nilang kontrolado na ang mga isipan natin na malulusaw lang tayong lahat kapag tayo'y lumaban sa kanila. Kaya't hanggat nasa China ang simpatya ng Vice Presidente ay hindi nito kayang tuligsain ang ginagawang pangalipusta ng mga incheck at siguradong may malaking pagbabago na magiging pabor sa China sakaling ang manalong presidente sa 2028 ay mas gugustuhing manahimik na lang tayo kesa pumalag sa China. Ang malala pa ay kapag mangyari na ang gyera at papanig pala ang Pilipinas sa mga bansang Iran, Russia, North Korea at syempre sa China. Ikaw, hindi ka ba nababahala sa pagiging pro-China ni Inday Sara? Walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. 国家主席习近平 Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.